Happy 9th Lord's Day po sa bawat isa. Ika-9 na po na araw ng Panginoon, March 2, 2025. Pati din niyo po batiin ninyo mga katabi. Ipakita po ninyo yung mga ngiti na resulta ng Colgate, resulta po ng Happy, at resulta ng close-up. Ayan. Mga kapatid, nakakagalak na ang mga kapatid sa pananampalataya ay dinadalaw ng mga kapastoran. Amen? Isang matagumpay at mabiyaya at nakakagalak na balita na nagsimula na po ang pagbisita ng ating mga kapastoran dito sa ating iglesia sa mga tahanan ng ating pong mga kapatid. Nakakagalak na makita at makadaupang palad sila at makausap sa kanila pong progreso at paglakad sangayon sa kalooban at katwiran ng ating pong Panginoong Diyos. Alam po ninyo, sulit na sulit ang pakikipag-usap, pagdamay, pagmamalasakit, at pananalangin sa kanila. Kaya sa mga hindi pa nagpapatala at hindi pa nagpapasulat sa schedule, ika nga sa wikang Ingles, what are you waiting for? Amen? Ito po ay every 4th Saturday ng buwan. Hanggat maaari po ay 2 pamilya. Adjustable po o pwede po namin po na iusog ang aming mga schedule. Naka-2 pamilya po kami last Sunday, 4 to 7 and 7 to 9:27 p.m. Amen? Sabi ko nga po sa aming mga binisita, huwag niyong sasabihin ang aming mga tinanong sapagkat yan po ay mga bahagi ng sorpresa. Amen? Kaya po, magpatala na po. Tumayo nga po si Nanay Imelda Malikdem. Ayan, sige po. Sa kanya po kayo magpapatala. Pastor, April po kami. Pastor, May po kami. Kung wala pa pong nagpatala sa kabila ng aking pong anunsyo, mag-aanunsyo po tayo ulit next Sunday. Hanggang sa yan na lang po ang salita ng Panginoon nating pag-aaralan. Amen po ba? Amen. Efeso 1:13. Paano sila sasampalataya kung hindi sila makakarinig ng mabuting ebanghelyo? Amen? How can they believe if they will not hear? And how can they hear if no one would preach? Yan po ang ating pong pag-aaralan. The gospel of our salvation. Grabe, no? Biglang nag-English si Pastor Mark. Ang ebanghelyo ng ating pananampalataya. Wala pong ibang ebanghelyo. There is no other gospel of our salvation. Amen? Iisa lang ang mabuting balita, yung mensahe at yung laman ng mabuting balita sa sukat na ikaliligtas natin. Walang ibang alternatibo. There is no other gospel na makakapagdulot sa atin ng kaligtasan. Kaya gayon na lamang po ang pagpapamanhik at ang pag-udyok ng mga apostoles. Kung bakit ganoon nag-aalab ang kanilang damdamin. Na kapag mali yung laman ng mensahe na iyong pinaniniwalaan o sinasampalatayanan, walang kaligtasan dyan, kapatid. Kaya gayon na lamang po yung galit ni Apostol Pablo at ng mga apostol sa mga pandaraya ng mga bulaang tagapagturo at mga bulaang propeta na kung tutusin, Biblia din naman ang ginagamit. Ngunit, subalit, datapwat, mali ang pagkakaintindi. Kaya sa ating pong adult Sunday class mamaya,
may kinalaman ang ating Efeso 1:13. Dito pa lang mag-start yung time ko, Brother Mark, ha? Wag mong isama yung yung announcement ko sa visitation. Ito po, 5 solas, 1 gospel. Ito, 15 week, 3 buwan. Tama po ba? Or less than 4 months? Bakit ba mahalaga? Na kapag mali yung laman at mensahe ng sinampalatayanan mo, kahit ibigay mo pa ang buong buhay mo dyan, at magpabaril ka sa bagong bayan kagaya ni Jose Rizal, you will end up in hell. Ganun ka-specific. Ganun yung babala ng ating Panginoong Diyos. At ganun na lamang yung pagpapamanhik ng banal na kasulatan. Amen. There's no other way. There's no other gospel. It is only the gospel of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya naman ang sabi sa Efeso 1:13 hanggang 14, ang sabi ni Apostol Pablo sa mga tiga-Efeso, tandaan po ninyo, ang aklat po ng Efeso ay isa po sa mga sulat niya habang siya ay nakakulong. Ephesians, Philippians, Colossians, EPC, para matandaan. Matapos po niyang isulat ang Colosas, na kung saan katakot-takot ang kanyang pakikibak at pakikipaglaban dahil may kumakalat na maling turo. Papapansin po ninyo dyan sa Efeso 1:13 hanggang 14, yung paglalarawan ni Apostol Pablo, ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyong inyong narinig at sinampalatayanan. Pwede naman niyang sabihin na ang mabuting balita, pero tignan po ninyo yung salitang kanyang inilarawan sa ebanghelyo, yung laman, yung mensahe, salita ng katotohanan. Ibig sabihin, kapag ang inyong sinampalatayanan na mensahe tungkol kay Kristo ay hindi katotohanan, walang kaligtasan. Kaya, ang sabi ni San Pablo, ito'y bunga ng inyo pong pakikinig. At sa inyong pakikinig, sinampalatayanan nyo, at sa inyong pagsampalataya, ang resulta ng mabuting balita, doon lamang kayo magtatamo ng kaligtasan. Amen? That is the summary of our message. I just summarize it. Ngayon, tutuntunin natin yung laman. Amen? From summary into specific. Ang sabi ni San Pablo sa Efeso 1:13 hanggang 14, in Him, sabi niya, kayo din na mga hentil. Tandaan po ninyo, ang iglesia sa Efeso po ay isa sa mga mayayamang syudad sa Roman Empire na karamihan po, majority ng kanila pong mga populasyon ay mga hentil. Hindi sila mga literal na mga Hudyo. Sinasabi dito ni Apostol Pablo na kung papaanong yung mga Hudyo ay tagapagmana rin kayong mga hentil. Sa mata ng Diyos, walang hentil, walang Hudyo, pareho kayong pinili base sa kanyang kagustuhan at layunin. Kung papaanong ang mga Hudyo at ang mga hentil, kagaya natin, hentil po tayo, sapagkat wala naman po ditong literal na Hudyo. Meron po ba? Taas ng kamay. Sinisigundahan at tinitiyak ni San Pablo, mga kapatid, na kung papaanong yung mga Hudyo at mga hentil ay tagapagmana ng kaligtasan, past, present, and future. Ang sabi niya dito sa verse 13, kung papaanong lahat ng ito ay ipinagkaloob sa inyo kay Kristo Jesus, pareho din ng mga Hudyo at hentil,
meron lang ding iisang mensahe, iisang ebanghelyo na inyong narinig, sinampalatayanan, at ang resulta nito ay ang kaligtasan, past, present, and future. No favoritism, walang pagtatangi ang Diyos. Walang something na iba yung gospel nila, iba ang sinampalatayanan nila, kundi iisang ebanghelyo ng katotohanan na nagdudulot at nagbibigay ng kaligtasan, mapahintil o mapahudyo, ang ibinigay ng Diyos. Ba't hindi mo sabihin sa katabi mo, Amen? There's no other gospel. Amen? Yung mabuting balita na ipinangaral sa kanila, mabuting balita rin na ipinangaral sa mga hentil na iglesia sa Efeso, at hanggang sa makarating sa atin dito sa Sampaloc, Manila, 501 Amelia Street, Barangay 439. Amen? Sabi nga po sa aming pong pag-uusap sa church history, alam nyo, sana mas maagang nagkaroon ng reformation. Hindi iba ang nakarating sa Pilipinas. Kaya naman, ang mga nakay Kristo na pinili ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu, bago pa man likayin ng sanlibutan, mga piniling hindi karapat-dapat, tinubos sa kanilang mga kasalanan at ginawang tagapagmana ng Diyos, ay mga pinili na narinig ang ebanghelyo ng Diyos at sumampalataya kay Kristo Jesus, at sila nga'y tinatakan ng banal na Espiritu ng Diyos bilang patunay ng kanilang kaligtasan. Amen? There is only one gospel na narinig po nila. Mapahudyo, mapahintil, Pilipino, Meksikano, name it. Iisa lang ang mensaheng sasampalatayanan natin. At kapag hindi natin ito sinampalatayanan, walang kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya naman, paano tayo magkakaroon at magiging tagapagmana ng kaligtasan ng Diyos? Mga pagpapalang espiritual, kung hindi naman natin maririnig ang ebanghelyo ni Kristo, at sa ating pagkadinig ay sasampalataya dito. Paano tayo tatatakan ng banal na Espiritu kung ang ating narinig at sinampalatayanan na ebanghelyo ay kasinungalingan at hindi ang tunay na ebanghelyo? Amen? Paano mapupunta sa kaharian ng Diyos ang mali ang sinampalatayanan at pinaniwalaan? Diba? Ang gulo-gulo nun sa langit. Imagine ko. Let's imagine. Kung iba-iba yan pinaniwalaan nila, ang gulo-gulo dun. Iba-iba ang tagapagligtas. Amen? Kaya naman mga kapatid, ano ang sabi ni San Pablo? Yung pagkagamit niya ng inhim kay Kristo. Ilang ulit po dyan sa aklat ng Epeso? Sino po pala ang nag-a-advance na nagbabasa ng aklat ng Epeso dito? Taas nga kayo ng kamay. Tito Danny, pakitas mo nga ang iyong kamay. Gusto ko yung mataas. Ayan. Ayan. Oo, wag niyo pong ayan. Alam po ninyo, si Apostol Pablo, magtataka kayo at kapansin-pansin yung salitang kay Kristo sa Tagalog. Sa wikang Ingles ay in Him, to Him, for Him. Ilang beses yan inulit. Napansin niyo po ba yon sa mga nagbabasa? Sabi John, verse 13, in Him you also. Anong ibig sabihin nun? Kagaya ng sinabi ko kanina, parehong ebanghelyo. Kung paanong iisang ebanghelyo, ganun din. Sa verse 3, mapahudyo o mapahintil, in Christ, lahat ng pagpapalang espiritual ibinigay din sa atin.
Verse 4, Hudyo ka man, Hentil ka man, bago pa likhain ang sanlibutan ito, pinili na tayo para ibigay kay Kristo. Ang ibig sabihin ng in Him, para kay Kristo, ibinigay kay Kristo. Yun ang ibig sabihin nun. Verse 4 to 5, hindi ka lang pinili, kundi ikaw ay magmamana ng kaligtasan, ibinigay ka kay Kristo to Himself upang maging anak niya. Hanggang ganun din sa verse 11, in Him, sa Kanya din, para din kay Kristo, tayo'y magmamana ng kaligtasan. Past, present, future. Dito sa verse 11, yung ating pinakahihintay, yung Kanyang muling pagbabalik. Tandaan po natin, kapag sinabi natin kaligtasan, tatlo yan. Ligtas ka na, inililigtas ka, at ililigtas ka. Ligtas, saan ka iniligtas? Doon sa kaparusahan ng iyong kasalanan sa impyerno. Inililigtas araw-araw. Binabago ang buhay mo. Ginagawa kang banal. Kaya natural at hindi pilit sa isang tunay na mananampalataya ang nababago siya day by day. Kasi bahagi ng kaligtasan mo yan. At ililigtas ka. Sapagkat may kasalanan pa dito, kailangang muling bumalik si Kristo Jesus upang yung kaharian sa langit ay bumaba. So, iniligtas, inililigtas, at ililigtas. Yan ang kabuuang larawan ng kaligtasan. Kaya naman sa verse 13, in Him, inulit-ulit, parehong mabuting balita. Amen? Number 2, hindi lamang po iisang mabuting balita ang pinaniwalaan at sinampalatayanan ng mga Hintil at ng mga Hudyo. Ano ang kanilang ginawa? Ang sabi diyan, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Anong ginawa nila sa ebanghelyo ni Kristo? Narinig nila sapagkat may nangaral at pinaniwalaan nila. Napakagandang tanong. Ang kanila bang pakikinig at ang kanila bang pagsampalataya at ang bang pagtatak ng banal na espiritu sa kanila ay tatlong magkakaibang pangyayari or iisang bagsakan na nangyari? One event at the same time or three different events? Mga kapatid, sa next slide, kung makikita ninyo yung structure, hindi ko napapaliwanag yan, ipapakita ko lang, pero tatagalogin natin. Ganyan ang pagkakasulat ni Pablo. Alam nyo po, pag pinag-aralan namin yan sa klase, hirap na hirap kami. Minsan pinatatawad na namin ng mga prof. Bakit walang tumawa, no? That's a joke. Amen? Ganyan ang pagkakagamit, ganyan yung structure. Ang tawag dyan, broken sentence. Hindi tuloy-tuloy. May putol. Anong ibig sabihin yan? Truth be told, yung kanilang pakikinig, yung kanilang pagsampalataya, at yung pagtatak ng banal na espiritu sa kanila, iisang event lamang. Hindi magkakahiwalay. So, Pastor Mark, anong ibig sabihin yun sa akin? Ibig sabihin, yung mga tagapagmana ng kaligtasan, past, present, future, yung mga ibinigay kay Kristo Jesus, kapag narinig nila yung ebanghelyo ni Kristo, at that time, at that moment, maririnig nila, sasampalataya din sila, and at the same time, tatatakan din sila ng banal na espiritu. Hindi ito magkakahiwalay. Amen? Yung hearing, yung believing, and sealing of the Holy Spirit
which is our next week topic, ay iisang pangyayaring ginawa ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu sa atin. Amen? Hindi yung narinig mo yung Ebanghelyo ni Kristo 2001, sumampalataya ka 2010, tinatakan ka 2030, no? At the same time, tatlong magkakaibang aksyon na nangyari sa iisa. Amen? Anong ibig sabihin noon, mga kapatid? Anong ibig sabihin nito sa ating pong pag-share ng gospel? Anong ibig sabihin niyan sa ating pong mga dare to share training, paghayo? Ang totoong mananampalataya at totoong tinawag ng Diyos, kapag tunay na pinili yan, maririnig niya, sasampalataya siya, tinatakan siya, hindi yan mahirap akayin. Bakit? Kasi pinili pala ng Diyos yan. Tagapagmana pala yan. Ibinigay pala kay Kristo yan. Bagamat hindi natin alam yung listahan sapagkat wala tayong listahan, pero magiging natural na ang kanyang pagsunod sa Diyos. Amen? Hindi na pahirapan ang kanyang paglapit sa Diyos. Amen? Bakit? Sapagkat ang mga tunay na tagapagmana, tunay na pinili, tunay na mga manampalataya, sa oras na maririnig nila ang pangangaral ng Ebanghelyo kay Kristo, ay siya ring oras na sasampalataya sila at siya ring oras na tatatakan sila ng Banal na Espiritu. Amen? Kaya natural ang pagbabago sa kanila. Natural ang paglago sa kanila. Bagamat may mga pagsubok, bagamat may mga ups and down, sapagkat sila'y mga pinilit, mga tagapagmana, bagamat hindi karapat-dapat, ngunit dahil lamang sa awa at sukdulang biyaya ng Diyos, sila ay lalapit kay Kristo Jesus. Amen? Sabi nga ni San Pablo, they both heard and believed the gospel in Christ. Pareho na event. Kagaya ng lahat ng pagpapalang espiritual. Amen? Next. Ano naman yung paglalarawan ni San Pablo na kagaya ng binanggit ko kanina? In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him. Ano ang paglalarawan po ni San Pablo sa Ebanghelyo? The word of truth, salita ng katotohanan. Ang nasa isip ni San Pablo dito, sapagkat matapos niyang isulat ang aklat ng Colossus, na kanyang itinuwid at ipinaglaban ang katotohanan, ay merong silang mga maling turo, maling katuruan tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya pinaalalahanan niya. At ganoon din sa atin. Hindi lahat ng napapakinggan natin patungkol kay Kristo ay tama. Beware. Lalo na sa mga kapatid dito, kung meron man na ang dami-dami. Alam niyo po, nung high school ako, isa rin to sa mga malaking pagkakamali. May channel 25. Di ko na babanggitin. May channel 37. May channel 9. May channel 11. Nagkakabulgaran ng edad dito. Iba-iba. Ang sabi dyan, kaya ginamit ni Apostol Pablo yung word of truth because there is no other truth. Amen? Pag sinabi mong 1 plus 1, hindi kailanman pwede na 1 plus 1 is equal to 11. There is only 1 plus 1 is equal to 2. In the same way, mga kapatid, wala tayong ibang ebanghelyo, mensahe ng mabuting balita tungkol sa pagliligtas ni Kristo na dapat nating sampalatayanan, kundi iisa lamang. At yun ang katotohanan ng ebanghelyo ni Kristo. Let us beware of false gospel. Kapag ang pagtuturo ng church o ng pastor o ng tagapagturo, kapag sinabi niya,
Mga kapatid, kapag sumampalataya ka kay Kristo, kapag sinabi niyang ganito, listen very carefully. Pag sinabi niya, pag tinanggap mo si Kristo ngayon, lahat ng sakit mo tanggal. Lahat ng walang napagsubok sa buhay, tanggal. Yayaman ka sapagkat kung ang Diyos ay mayaman, walang anak ng Diyos na mahirap. At kung hindi pa kayo mayaman, 5 years from now, bubungguin ko kayo sa dump truck. Sapagkat hindi kayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pag ganyan ang mensahe ng isang pastor, immediately run away because there is no salvation in that gospel. That is a false gospel. Amen? Kaya ganun na lamang po ang ating paninindigan dito sa FCC Manila. The true gospel. Imagine niyo kung ilang kaluluwa ang sisingilin sa akin ng Diyos kapag mali ang ebanghelyo. Ganun na lamang yung pagsusumamo ni Pablo kay Timoteo. Kailangan tama ang pangangaral mo sapagkat yan dyan nakasalalay ang kaligtasan ng mga nakikinig sa iyo. Amen? Yung kapag sa church, puro na lang pera ang preaching. Run immediately. Get out from the church immediately. Amen? Lahat na lang ng series from December 1 hanggang January, puro pera. Mga kapatid, run from that church. Na kapag ang preaching ng pastor ay patungkol na sa kanya, patungkol na sa amin, hindi na kay Kristo, your best life now, at ang preaching namin, nakasentro na, kailan pa ba nangaral si Pedro, si Pablo, sa kanilang mga sulat dito sa Bagong Tipan, na ginamit nila ang pangangaral upang sila ay bigyan ng katakot-takot na pera. Where in the Bible that they preach about na kaming mga pastor ay dapat inyong pinapataba ang bulsa. At kapag di nyo kami binigyan at pinataba ng bulsa, you will go to hell. Never, ever in the history ng salita ng Diyos, ni ang ating mga unang magulang, the church fathers, the apostolic fathers, preach na kaming mga pastor, kapag hindi ninyo kami pinataba ang bulsa, hindi nyo kami pinagbakasyon sa Tagaytay, at Coron, Palawan, pupunta kayo ng impyerno. Na kapag kayo ay sa board meeting, hindi nyo pinag-uusapan ang 5,000 per week. Na kailangan, chairman of the board, Brother Martin, mag-meeting ka, mamaya may meeting, at kailangan 5,000 ang pinakamababang ibibigay nyo sa birthday ko. At kapag hindi, you will go to hell, na wala kayong pabor na tatanggapin sa Diyos. Sapagkat ang pastor ay next level na parang kanang kamay ni Jesus. This preaching our message straight from hell. Beware. Amen? This pulpit of FCC Manila, kung sino man ang papalit sa amin, make sure, elders, deacons, FCC churches, this pulpit is only reserved and must be preserved for the preaching of the true gospel. Nothing more, nothing else. Amen? Kapag si Pastor Mark at si Pastor Eman nag-preach na yan, na kailangan upang mabigyan kayo ng answered prayer, pabor ng Diyos, ay kailangan nyo kaming ipag-grocery sa Pure Gold. Grabe yung mga preaching nila. Ginagawang gatasan ang mga miyembro. Ang dami. Amen? Kaya nga anong sabi ng mga unbeliever? Kung gusto mong yumaman, magtatag ka ng relihiyon. Totoo naman sa mga false teaching.
Ibang usapan yung pagmalasakitan mo at mahalin mo yung pastor. Pero wag mong dalhin sa pulpito. Amen? Iba ang pagmamalasakit, iba ang pang-aabuso. Amen? Amen? Kaya pag ako nagsabi na ako, gusto nyo bang gumaling? Ba't hindi mo ko tamnan ng iyong kaperahan? Naku po, sarap mong pitikin sa ilong. Sa totoo lang. Nakakapanggigil. Halata masyado. Di ba? Pag sinabi, gusto mo bang magkaanak? Lapit ka dito. Ang kamay na ito ay may kapangyarihan upang buksan ang iyong womb. May nabasa ba kayo kay San Pablo, kay San Pedro? Tandaan po ninyo, hindi lahat ng humihiling ng kagalingan kay Kristo ay pinagaling niya. Amen? Number 2, faith plus works. Sinasabi nila na hindi sapat ang sumampalataya kay Kristo. Wait, maganda, sumasampalataya kay Kristo, pero kulang. Kailangan dagdagan mo yan. Dagdagan mo ng ganito, dagdagan mo ng ganon. Tandaan po ninyo, sapat ang pananampalataya kay Kristo lamang. Sola fide, faith alone. Amen? Dadaanan natin dito. Kapag ang isang iglesia, sinasabi nila, manampalataya ka kay Kristo at gawin mo to, upang maligtas ka. Faith plus lahat, kung ano man yan, is equal to salvation. Run immediately from that church. That is a false gospel. Amen? Pangatlo, pananampalataya, gusto nyong maligtas, sumampalataya ka kay Kristo, pero, yung pananampalataya, kulang pa yan, dagdagan natin, bawal ang pagkain ganito, may ritual kang gagawing ganyan, o kung ano-ano man, para maligtas ka. Again and again, faith alone in Christ alone. Pangapat, anuman ang kailangan dagdagan. Or, sinasabi nila, anuman ang mali doon sa laman. Kapag sinasabi nila, si Kristo tao lang yan, si Kristo hindi kapantay ng Diyos, si Kristo lumitaw lang nung panahon ni Maria, kaya nga napakahalaga na ang mga mananampalataya ay aral sa salita ng Diyos. Amen? Kapag ang pastor ninyo ay sinabi na hindi mahalaga ang doktrinang pag-aaral at ang kailangan lang sa church ay love, 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 run immediately to that church. Amen? Imagine ninyo, parang anong katumbas ng ganon? Okay lang na mag-abogado na hindi alam ang batas. Ewan ko kung saan ka pupulutin kapag yan ay ginawa mong defense counsel. Diba? Haharap sa Korte Suprema at tinanong ng 15 maestrado at ang sinabi ay peninsilin at amoxicillin sapagkat wala siyang alam na Republic Act. Yari ka kapag kumuha ka ng accountant, pinagpaliwanag sa Senate hearing at ang ipinaliwanag, masarap po ang shabu-shabu. Kaya po, alam nyo mo, sa mga naghahangad na magpastor, dito, kung meron mang susunod sa mga kabataan sa yapak namin, praise God. Amen? Isa sa mga pangarap natin, kailangan tayong gumawa ng naratibo na kung saan kailangan natin ng mga Christian educators dito. Elder V. Kailangan natin ng mga Christian counselor dito. Kailangan natin ng mga pastoral major dito na ikakasal na sa October. Amen. Ayan o. Ano na yon? Last 5 minutes. Amen? Kailangan tama. Kapag hindi na yan naniniwala sa Trinity, false gospel yun. Pag hindi na naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo bilang kapantay ng ama't anak, false gospel yun.
Kapag ang pinaniniwalaan nila, yung Ama, yung Anak at Espiritu Santo, iisa lang yun. Kaya yung kinakausap ng Panginoong Hesus doon sa kanyang pananalangin, sarili din niya, iisa lang ang sinugo at nagsugo, aywan ko kung saan kumuha ng mga logic ang mga yan. Piruin mo yung bumili ng suka at inutusang, yung nag-utos na bumili ng suka at inutusan isa lang? Ano yun? Yung kinakausap niya, sarili din niya, sapagkat all things are possible with God. Ano ba yan? This pulpit. Kaya nga yung mga ibang mga denomination, hindi sila nag-o-ordain ng pastor hanggat hindi dumadaan sa examination. Alam ba ninyo yun? Na may mga examination yung mga classmate ko from Reformed churches. Kaya nga, Galatia 1:6-7, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo. Anong problema dito? Pananampalataya kay Kristo plus, kailangan nilang matuli. Kailangan nilang hindi kumain ng mga bawal na ganito. Yun! Faith plus works. Yan ang problema sa Galatia. At kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Verse 7, tignan nyo. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. There's no other gospel. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Tingnan nyo, nagsisikap silang baguhin, nagsisikap silang merong baguhin doon sa laman. Subalit kami, tingnan nyo yung warning ni Pablo, kahit silang apostol o isang anghel mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo. Anong sinabi ni Pablo? Pagpalain siya ng Diyos. Tignan nyo. Parusahan nawa siya ng Diyos. Pause for a while. Ano man ang babaguhin sa mabuting balita, ano man ang maling pangangaral patungkol sa kaligtasan, anong sabi ni San Pablo? Parusahan nawa siya ng Diyos. Hindi ko gusto ang translation sa Tagalog. Let him be eternally cursed. Sa English. Bakit may nawa? In short, walang kaligtasan sa kanila. At naghihintay na lang sila na hukuman sila ng Diyos. At nakakalungkot, damay lahat ng naniwala sa mensahe nila. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon. Tignan nyo, paulit-ulit. Parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba, different, kaysa tinanggap na ninyo. Kailangan maging mapanuri po tayo. Amen? Yung next slide, laktawan ko, ilagay ko next week. Application. Number 1, be thankful and be grateful. Why? God, open your hearts to see and believe in the gospel of Christ Jesus. Amen? Hindi po tayo natural na Hudyo. Tayo mga hentil, and yet, anong ginawa ng Diyos? Minabuti niya na buksan ang iyong kaisipan at puso. Which is next week, ipapaliwanag ko, paano sila sasampalataya. Tayo'y mga patay. Ang ating relasyon. How can a spiritually dead believe in the gospel? Diba? Hindi po ba tayo dapat magpasalamat na binuksan ng Diyos ang ating puso upang makasampalataya? If God will not open our hearts, we will never ever repent and surrender our life to Christ. So pati yung pagsampalataya mo sa Kanya, hindi mo yan kagagawan ng Diyos. In John chapter 6 verse 44, walang makakalapit sa anak kung hindi siya hihilain. Literal talaga, drag, kung hindi siya ilalapit ni Jesus sa Ama.
Ito'y ating malaking pagpapasalamat sa Diyos. Na Panginoong Hesus, kung hindi mo pala binuksan ang aking puso. Tandaan nyo, wala pong obligasyon ng Diyos na iligtas ang isang makasalanan. We are destined to hell because of our sin. Amen? We are doomed and bound to hell. Kaya nga po, ang pagpili sa atin na hindi dahil sa merito o ginawa natin, kundi dahil sa awa at sukdulang biyaya ng Diyos. Sabi nga ng kanta, kung hindi sa biyaya ng Diyos, wala kayo. Kung hindi binuksan ng Diyos ang puso't isip ko, hindi po ako makakasampalataya at wala po ako ngayon dito at hindi ko makikita at makikilala ang mga beautiful ladies and gentlemen ng Pilipino kasi Church Manila. Amen. Amen. At kung hindi po binuksan ng Diyos ang puso't isip mo, walang pagbabagong mangyayari sa iyo. Amen? Walang pamilyang maayos kung hindi binuksan ng Diyos ang puso't isipan ninyo doon sa mabuting balitang nagdudulot ng kaligtasan at pagbabago. Amen? Number 2, beware and be feared. Mag-ingat. There's no other gospel, no other alternative. Amen? Ang preaching ay dapat Christ-centered. Hindi ibig sabihin na for the sake na mabanggit mo lang si Kristo, hindi. Hayaan natin na yung salita ng Diyos ang magsalita. At huwag nating hayaan na yung kalooban o gustong sabihin lang ng mga tagapagsalita, yun ang kanilang sasalitain. Amen? Let the Word of God speak. At hindi ang kalooban ng tagapagsalita. Amen? Anong sabi ni Santiago? Mga kapatid, huwag mangaghangad ang sa inyo na maging tagapagturo because we will be strictly judged by God. Amen? Bakit? Sapagkat hindi lang ang sarili mo ang ipapahamak o ililigtas mo sa mensaheng dala mo, kundi yung maniniwala. Parang ganito lang yan. Pag sinabi ng scammer, galing ako ng BDO, pinaniwalaan mo, naloko ka o hindi? Kaya na-scam ako. Kasi naniwala ako doon sa kanyang sinasabi. Ang mga false gospel, false teacher, false prophet, sila ang mga modern day scammer ng false gospel. Amen? Kung gusto mong makatiyak ng iyong kaligtasan, ang sampalatayanan mo, ang mabuting balita. At kung nandito ka na, if you believe, kung ang FCC Manila naniniwala ka na nagtuturo, nagsisikap, naninindigan, at nagpapakapagod upang itaguyod ang totoong ebanghelyo, then, I challenge you, why not give to God your best? Amen? Tama? Kung dito yung tunay na pangangaral ng salita ng Diyos, hindi ka na patsi-patsi. Tama po ba? Kundi the best. Wala tayong ibang pag-usapan kundi the best. Because you receive, you heard, and believe the true gospel